Makakausap po natin ang alkalde ho ng Baguio City, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay pa rin po doon sa naging pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Magandang araw ho sa inyo, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sir. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us. Naibagabigat ka na kayo, Mayor. Pakinggan, Mayor, sa ating 32 station sa Bombo Radio Philippines. Sa naging sulat po ninyo kahapon sa Senado, Mayor, sabi ho ninyo, kayo po, ina-anticipate po ninyo yung invitation po ng House sa inyo, ano? And as of now, may we know kung meron na pong mga invitation ho sa inyo mula po sa Kamara, Mayor? Wala pa rin. Wala pa rin. Naghihintay pa rin ako. At siguro pinag-uusapan pa nila. Kaya hintayin na lang muna natin. Pero may mga natanggap po kayong mga feelers ho dati, Mayor, na kayo po ay iimbitahin ho talaga ng Kamara, Mayor? Doon pa lang sa mga announcement nila, sa mga pronouncement nila sa TV, sa mga kanilang mga interview, naririnig ko na tatawagin nila ako sa camera, patapos they will place me under oath at kailangan banggitin ko yung mga pangalan at kung ano explain ko yung mga porsyento. Pero hanggang ngayon naman, wala pa rin. Sa statement din po kahapon, Mayor, ni Senator J.B. Ejercito, narinig daw ho niya kayo na ang sabi daw ho niyo, gusto ho ninyong dalhin ang laban sa mismong battleground, which is House of Representatives. Totoo ho ba ito, Mayor? Sabi ko ni Senator Yes. JB. Oo, totoo naman 'yon. Unang-una gumawa ako ng sulat kay kay Senator Marcoleta at nag-explain nga ako doon na I would prefer to go to the House first before the Senate. At ganun din yung na-explain ko nga kay Senator Jinggoy na doon muna ako sa House bago sa Senate. Kasi nga doon nga yung, 'di ba, sabi natin doon yung laban eh. Doon tayo pupunta sa may laban. Other than doon po yung laban, ano po yung iba pang mga rason, Mayor, sa inyo pong preference sa House? May iba pa po ba? O ito Wala lang? naman na. Wala naman. Kasi nga Oo. ilang beses nga nila akong hinamon na pumunta ako doon at patunayan yung mga pinagsasabi ko. Mm. Kaya napag-isipan ko na talagang doon ako pupunta. Pero posibleng magiging mas matindi yung laban doon kasi kung sakasakali, papangalanan po ninyo mismo mga kongresista habang nakaharap po sa inyo mga kongresista kung sakali. Gano'n naman talaga sa giyera, 'di ba? Kaharap mo yung mga kalaban mo. Yes, Okay. Genesis, pa naman tayo. Ibig sabihin, galing naman tayo sa uniform service, kaya alam naman natin kung paano lumaban sa giyera. Okay, okay. Ang ating katandem si Bombo Ever, may mga karagdagan pong katanungan. Bombo Ever? Good Good morning, morning na Bombo imbagabigat Ember. po, Mayor. Yes po. Naimbagabigat siya po. Yes po. Kahapon po, Mayor, nagkaroon po ng maraming development, partikular na po dito sa pagkakaroon ng palitan po ng liderato dyan sa may Senado. At isa nga po sa bago po nga umupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang malapit po sa inyo na si Senator Panfilo Ping Lacson. Na-anticipate niyo po ba yung ganito pong pagbabago while ongoing po itong nangyayari pong flood control projects investigation, Mayor? Negative, Bombo Ember. Nabigla nga ako na late ko na nga nalaman kasi busy ako sa buong araw. Tapos late ko na nalaman, halos gabi na nung nalaman ko na may nag-text sa akin na nag-take over na pala si Senate President Soto. At tapos nabanggit nga doon na si Senator Lacson will be the pro tempore. Tapos at the same time, siya yung mag-head ng Blue Ribbon. Alright. Mayor, since malapit nga po sa inyo itong bago pong umupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, maapektuhan po ba nito yung inyo pong nauna pong desisyon na humarap muna sa Kamara before po humarap sa mataas na kapulungan, Mayor? Well, nag-uusap naman kami ni Senator Lacson. In-explain ko naman yung position ko sa kanya at naintindihan naman niya. Din po yung mga lumabas na impormasyon, kabilang po yung mga pangalan nga po ng mga umano'y bagman, do sasailalim pa po ito sa verification, yung mga pinangalanan po na tumatanggap ng kickback o suhol ng mga kongresista. Para po sa inyo, may mga missing po ba dito, mga hindi po nabanggit, Mayor? Well, isa pa lang si Mr. Diskaya, na nagsalita. So, ibig sabihin niyan, limited lang doon sa mga coverage lang ng kanyang mga projects. Meron pa yan, marami pa yan dyan sa region, sa Northern Luzon area, sa Region 2. Meron pa yan sa Visayas, meron pa yan sa Mindanao.
Meron pa yan sa Bicol. Marami pa ho yan. Marami pa ho yung madadawit na yan. Basta magsasalita lang yung ibang mga kontraktor dyan. Kaya lang, yung mga kontraktor, nagsasabi sila na wala silang kinalaman. And yan, sila nagsisinungaling. Ako, palagay ko, personal na habang pinapanood ko, makikita mo naman sa body language, makikita mo rin naman sa statement analysis kung sino yung nagsisinungaling at sino yung nagsasabi ng totoo dyan. Alright. Mayor, nabanggit po or natanong din po ni si Senator Estrada po kung meron po bang mga senator na involved and agree po ba kayo sa naging kasagutan po ni Curly Discaya na wala daw pong involved dito sa maanumalyang flood control projects na senador? Well, tulad nga na sinabi ko, si Mr. Vizcaya kasi iba-iba yung mga project niya, and he deals directly with congressmen, certain congressmen. Kaya malamang hindi niya abot. In the same manner na katulad ko, hindi ko rin abot yung involvement ng mga senators. Nakakuan kasi ako, ang aking mga information kasi na dumarating sa akin, mostly congressmen, DPWH, at syempre yung mga contractors. Mayor, just to confirm, yung 17 na pinangalanan po ng pamilya Diskaya, meron din ho ba sila doon sa inyong listahan? Siguro, Sorry. Genesis, paglabas ko na, saka ko na lang babanggitin siguro. Okay. Saka ko na lang siguro, for the meantime, ayaw ko na lang muna sagutin yan. Yes, sir. Opo, Mayor. Opo. One last question, Mayor. Doon sa Independent Commission na binubuo po ng presidente ho natin ngayon, any updates kung meron na pong tawag sa inyo or may feelers po ba na kayo po ang isa sa mga bahagi nito? 3-man daw po itong magiging member po nito, Mayor? Yes. Thank you, Genesis. Una-una, wala pa po. Hindi ko pa po alam kung ano po yung laman ng executive order ni Presidente. Naghihintay pa rin tayo. Pero kung yung mga binabanggit na mga potential na mga candidates to form the commission, sila Justice Harriet Demetrio, si former Secretary Babe Singson, Opo. at kung isasama rin nila si former Secretary Ping Desus, talagang matibay at very credible yung mga tao na yan. Okay. I have no doubt that they will also be coming up with a credible investigation. Okay. Mayor, maraming salamat. From time to time, muli kaming mag-update ho sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Mayor. Thank you din, Genesis and Ever. Thank you po sa ating mga tagapakinig. Ingat po kayo. Tayong magabigat yung Mayor. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalo Magakombo. Kaugnay pa rin po doon sa naging huling pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin sa anomalya sa flood control.